Dominant Protector. Credit to the author. 5,201-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang ingat mo naman. Hindi ka ba masyadong mahiyain? Single ni Jan Feng. Nagkamali nga siya ng kalkulasyon sa simula ng estilo ng pagpatay ng nyebe, ngunit ang mga halatang depekto na nabunyag kalaunan ay sadyang pinlano. Gusto niyang gamitin ito para akitin si Linlin sa kanyang patibong. Hanggat padalos-dalos na sumusulong si Linlin, lubos siyang may kumpiyansa na kaya niya itong patayin sa isang atake lamang. Sa pinakamarami, ipapakita lang niya ang kanyang maagang gold core realm sa publiko. Gayunpaman, dahil iginiit ni Linlin na huwag magpaloko, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kung sakaling makatakas si Linlin ng hindi sinasadya at ilantad ang sarili niyang lakas ng sabay, ang kanyang pangarap ay tuluyang masasayang. Sa oras na iyon, tiyak na aamin si Linlin ng pagkatalo sa harap ng lahat, at wala na siyang pagkakataong atakihin pa ito. Masyado kang walang kwenta. Sa sandaling ito, nakapaglansad na si Linlin ng isa pang atake. Ang kanyang mga atake ay kasing bayolente ng simula, ngunit hindi pa rin niya nagawang saktan kahit kaunti ang talim ng espada na parang nyebe. Ganoon ba? Marahil ay hindi mo na maririnig ang kalokohang ito sa hinaharap. Para sa iyo, maaaring ito na ang huling karanasan mo sa buhay. Ngumiti si Jan Feng nang may kahulugan at itinago muli ang kanyang espadang nyebe, bumalik sa sitwasyon noong una. Para siyang isang matiyagang mabangis na hayop, naghihintay na magpakita ng kapintasan ang kanyang biktima bago ito patayin. Bago iyon, kailangan niyang panatilihin ang kanyang mga kuko upang hindi matakot ang kanyang biktima. Anong ginagawa niya? Naguguluhan na tiningnan ni Woking ang eksena. Bilang piyon ni Terence, alam na ni Linlin ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Dalawa lang ang pagpipilian sa ganitong sitwasyon. Ang isa ay ang umamin ng pagkatalo sa sandaling magsimula ang laban, na dapat ang pinakaligtas na paraan para masiguro ang kanyang kaligtasan. Ang isa naman ay ang magpanggap sandali at pagkatapos ay aminin ang pagkatalo. Medyo mapanganib ito, ngunit maaari nitong manhid si Jan Feng at isipin niya na hindi pa niya naipapakita ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang ginagawa ngayon ni Linlin ay higit pa sa pagkukunwari lamang. Tila walang saysay ang lahat ng kanyang mga pag-atake, ngunit tiyak na hindi ito isang walang kabuluhang pakikibaka. Tiyak na may layunin ito, ngunit hindi maintindihan ni Woking kung ano ang sinusubukan niyang gawin sa mga sandaling iyon. Normal lang na hindi niya ito maintindihan, maliban kay Linlin mismo, si Terence lang ang may alam ng sagot. Tutal, siya naman ang tumulong sa kanya na bumuo ng nakamamatay na galaw na ito. Sa isang kisap mata, nakapagpalitan na silang dalawa ng mahigit 10 galaw. Nang malapit nang maubos ang pasensya ni Jan Feng, biglang bumukas ang bibig ni Linlin at sinabing, "Ilang galaw?" "Ano?" Natiglan sandali si Jan Feng at walang malay na sumagot, 32 galaw. "Tama na." Tumanggaw si Linlin, pagkatapos ay biglang tumigil sa paggalaw. Walang pakialam niyang sinabi mula sa 3 hakbang ang layo, "Hahayaan kitang subukan ang bagong galaw ko, ang pagguhit ng lupa bilang isang bilangguan." Pagkatapos niyang magsalita, pakiramdam ni Jan Feng ay parang nahulog siya sa isang silong ng yelo. Bilang isang disipulo ng sekta ng espada ng nyebe, sapat na ang kanyang resistensya sa lamig, ngunit sa sandaling ito, talagang naramdaman niya ang tinatawag na lamig na nakakapangilabot sa buto. Hindi na ito problema sa pag-apekto sa kanyang bilis ng paggalaw. Kung hindi siya makakawala sa tamang oras, kahit siya ay magyayelo hanggang mamatay. Ginagawang bilangguan ang lupa. Nagulat ang lahat nang makita nila kung paano agad na nagyelo ang espada ng nyebe. Tiningnan nila si Linlin na parang isa siyang halimaw. Hindi kaya't hindi siya nagpupumiglas ng walang kabuluhan, kundi naghahanda para sa galaw na ito. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti sa kasiyahan. Ang pinakamalaking bentahe ni Linlin ay natural na ang kanyang katawan na nakakabasag ng yelo, ngunit hindi niya kailanman nailabas ang buong lakas nito. Kung nasa unang bahagi pa lang siya ng foundation stage, hindi sana ito magiging malaking problema, pero ngayon ay nakapasok na siya sa Great Circle ng foundation stage at malapit nang makapasok sa Golden Core stage. Kung wala man lang siyang basic trump card, magiging napaka-unreasonable nito.
Kapag nakatagpo na niya ang isang malakas na kalaban, malaking talo ang mararanasan niya. Dahil dito, simulan na ni Terence ang pagpaplano para kay Linlin ilang buwan na ang nakalilipas, at pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka at pagpapabuti, sa wakas ay natapos na ang plano bago magsimula ang pagsubok. Gayunpaman, ang mga kalaban ni Linlin sa unang dalawang round ay hindi sapat ang lakas, kaya hindi niya ito magamit ng maayos. Ngayon lamang niya nakilala ang isang maagang Golden Core na kalaban tulad ni Janfeng, sa kanya ito magagamit ng maayos. Ang mga katangian ng dinurog na yelo ay isinama sa Zinchi sa isang banayad na paraan, at pagkatapos ay isang espesyal na paraan upang manatili ang Zinchi pagkatapos ng paglabas ng Zinchi. Dahil ang Zinchi mismo ay hindi malakas, at ang kabagsikan ay hindi malakas, ang isang malakas na kaaway tulad ni Janfeng ay natural na hindi ito isa sa puso. Hindi niya mapapansin na ang mga nalalabi ng Zinchi ay sumusunod sa kanya at hindi ito inaalis. Kapag naipon ito sa isang tiyak na lawak, ito ay magiging isang kakaibang hola na sumusunod sa kanya na parang anino. Sa oras na tuluyang mailabas ang mga katangiang pangwasak ng yelo ni Linlin, kahit si Janfeng ay hindi na makakayanan ang nakakapangilabot na lamig ng hola. Bukod pa rito, hindi niya ito maaalis kahit na gusto niya, at hindi rin siya makakatakas kahit na gusto niya. Isa itong bilangguang nakabaon sa lupa. Bagamat ito ay isang bagong gawang galaw at marami pa ring maaaring pagbutihin sa hinaharap, ang galaw na pagkulong sa lupa ay sapat na upang lubos na maipakita ang bentahe ng kanyang pangangatawan na nakakabasag ng yelo. Hindi kalabisan kung sabihing ito ang natatanging galaw na kahanga-hanga at nakakapatay ni Linlin. Kung kalaban lang nakapantay ni Linlin ang kalaban niya, hindi magiging mahirap para sa kanya na gamitin ang ground imprisonment. Madali niya itong mabitawan pagkatapos ng 3 hanggang 5 galaw, at ang kapangyarihan nito ay sapat na para i-freeze ang kalaban hanggang mamatay. Gayunpaman, si Janfeng ay isang maagang eksperto sa Gold Core, kaya malinaw na hindi sapat ang 3 hanggang 5 galaw. Sa makatuwid, hindi ito pinansin ni Linlin at nagpatuloy sa paggamit ng 32 galaw, hanggang sa malikha niya ang matinding bersyon ng ground imprisonment. Noong una, nag-aalala pa rin si Linlin kung magiging epektibo ang hakbang na ito. Tutal, hindi naman ito ordinaryong laban sa isang kalaban na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Isa itong laban sa isang kalaban na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Kahit ang ultimong bersyon ng ground imprisonment ay maaaring hindi naman talaga epektibo. Gayunpaman, matapos makita ang estado ng talim ng espadang nyebe, ang kanyang nakabitin na puso ay agad na bumagsak sa lupa. Hindi lang ito naging kapaki-pakinabang, napakapakinabangan pa nito. Kung hindi makaisip si Janfeng ng paraan para makatakas sa kulungan sa tamang oras, tiyak na mamamatay siya agad sa lamig. Kamangha-mangha. Palihim na sumulyap si Woking kay Terence, ang kanyang puso ay puno ng paggalang. Bagamat ang teknik na ito ay ang natatanging kasanayan ni Linlin, sa kanyang mga mata, ang tunay na makapangyarihan ay si Terence. Kung ikukumpara sa mismong teknik na lupa para sa hola, ang malikhaing kapangyarihang ito ang tunay na dapat katakutin. Ang lalim ng kanyang pag-unawa sa tunay na chi ay tiyak na hindi maaaring taglayin ng isang simpleng foundation stage master. Kahit ang Golden Core at mga bagong cultivator ng Soul Stage ay maaaring wala nito. Nang maisip niya ang mahiwagang kakayahan na ipinakita ni Terence, hindi napigilan ni Woking na mabiglo muli. Sino ba naman ang lalaking ito? Ang iba, kasama na si Reggie, ay hindi nag-isip ng diretso tulad niya. Ang tanging nakikita lang nila ay ang lig sa hangin, at ang walang magawang ekspresyon sa mukha ni Janfeng. Tanging pagkabigla ang nasa kanilang mga puso. 5,202. At ito ay bago pa nila nalaman ang tunay na lakas ng espadang nyebe. Kung hindi, baka nabaliw na silang lahat. Sayang naman, malapit na ako. Bahagyang umiling si Terence. Nabigla siya na ang ground imprisonment ay maaaring maging ganito kalakas, ngunit ito ang unang pagkakataon na ginamit ito ni Linlin sa publiko, at hindi siya sapat ang kasanayan para patayin ang isang maagang ginintoang core tulad ni Janfeng. Gaya ng inaasahan, sa sandaling matapos magsalita si Terence, nagbago ang sitwasyon. Nagpakawala si Janfeng ng sunod-sunod na galit na ungol na yumanig sa kalangitan. Pagkatapos, ang mga ugat sa kanyang katawan ay nagsimulang tumalon ng walang kabuluhan. Isang wala pa ring katulad at hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang pinakawalan mula sa kanyang katawan.
Natigilan ang lahat, at maging si Reggie ay sumigaw sa gulat, maagang gold core. Nasa yugto na siya ng maagang golden core. Dahil sa lakas ni Janfeng bilang nangungunang tagapagtayo ng pundasyon, inakala ng lahat na sandali na lang bago niya marating ang golden core stage. Kung nangyari man ito sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, magugulat sila, ngunit hindi gaanong magugulat. Ang problema ay nasa mga isla sila ng transit. Saan nagmula ang gininto ang ubod ni Janfeng, at kailan siya nakarating sa yugto ng gininto ang ubod? Paanong walang anumang galaw? Maya-maya, sa wakas ay nakabawi na si Janfeng sa kanyang paggalaw. Tila tuluyan na siyang nakawala sa pagkakakulong sa lupa. Napakapangit ng kanyang ekspresyon habang agad siyang sumugod kay Linlin ng may mabangis na ekspresyon. Sa totoo lang, hindi nakakapagtaka na sa sobrang hiya ay nagalit siya. Sa pagkakataong ito, hindi lamang niya sinamantala ang pagkakataong patayin si Linlin, kundi napilitan din siyang ilantad ang kanyang gininto ang lakas sa gitna ng mga tao. Para sa kanya, parang sinusubukang magnakaw ng manok ngunit nawala ng bigas. Inaamin kong natalo ako. Handa na si Linlin para dito. Agad siyang umatras mula sa arena at sumigaw. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, hanggat ang isa sa dalawang panig ay umamin agad sa pagkatalo, hindi na sila papayagang umatake muli. Gayunpaman, sadyang hindi pinansin ni Janfeng. Hindi lamang niya inilantad ang kanyang lakas sa unang yugto ng Jiedan, kundi ang mas ikinagalit niya ay ang pagyayelo niya dahil sa malamig na bilangguan ng pagpipinta. Hindi ito matitiis. Kahit na kailangan niyang labagin ang mga patakaran, dapat niya itong patayin gamit ang isang espada. Nabigla si Linlin nang makita ito. Ang matinding bersyon ng pagguhit ng lupa bilang isang bilangguan ay labis na nakakonsumo ng kanyang pisikal na lakas at tunay na chi. Wala siyang magawa laban sa Nyebeng Sword's Edge, na parang isang baliw na halimaw sa sandaling ito. Gayunpaman, bago pa man siya maabyutin ni Janfeng, isa pang figure ang mas mabilis kaysa sa kanya. Si Terence iyon. Nahulaan na ni Terence na hindi basta-basta susuko si Janfeng. Dahil sa lakas ng kanyang Yuan Spirit Body, wala siyang kumpiyansa na tumawid sa mga karian at lumaban sa isang Golden Core Stage Master, ngunit marami pa rin siyang mahiwagang pamamaraan. Sapat na para sa kanya ang harapin si Janfeng. Kasuklam-suklam. Nabigla si Janfeng sa bilis ni Terence. Kung hindi lang dahil sa utos ng nasa itaas, gusto niya talagang patayin sina Terence at Linlin gamit ang isang bato. Hindi pa rin tumitigil. Sa sandaling ito, pumasok din si Reggie. Tiningnan niya si Janfeng nang may buong pagbabantay na parang kaharap niya ang isang malaking kalaban. Kung si Janfeng ay nasa perpektong foundation stage pa lamang, natural na hindi niya kailangang kabahan ng ganito. Gayunpaman, kaharap niya ngayon ang isang eksperto na kapantay niya, kaya kailangan niyang mag-ingat. Kung talagang magdesisyon si Janfeng na kumilos ng padalos-dalos, kahit siya, ang tiyuhin ng marshal na nangunguna sa koponan, ay maaaring malagay sa alanganin. Saka lang tuluyang tumigil si Janfeng. Si Reggie ay isang malakas na kalaban na kapantay niya, bukod pa sa naroon pa rin si Terence, na hindi gaanong mahirap kalabanan kaysa kay Reggie. Bukod pa riyan, naroon din ang malamig na lupa bilang isang kulungan. Kung magpapatuloy siya sa pagpasok, tiyak na magdurusa siya sa malaking pagkatalo. Wala siyang ibang magagawa kundi ang tumigil. Gayunpaman, hindi plano ni Reggie na pakawalan siya ng ganoon kadali. Pinagsabihan niya, inamin na ni Linlin ang pagkatalo, pero gusto mo pa rin siyang patayin. Ano ang iyong mga intensyon? Sa tingin mo ba talaga ay palabas lang ang mga patakaran ng paglilitis? Sinusubukan mo bang hamanin ang dignidad ng buong sinaunang alyansa? Reggie, huwag mo akong saktan. Nasaktan ang mga tainga ko dahil sa hamog na nagyelo, kaya hindi kita narinig, walang pakialam na sabi ni Janfeng. Ngayong naipakita na niya ang kanyang maagang lakas bilang Ores, hindi na niya kailangang tawagin si Reggie na tiyuhin sa pakikipaglaban. Bilang mga eksperto na kasing level, kailangan lang niya itong tawagin sa kanyang pangalan. Ito ay isang karaniwang tuntunin sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Ganoon ba? Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Reggie. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi ka pumunta at matikman kung ano ang pakiramdam na makulong sa kanya? Malamig na sumanghal at napangiwi si Janfeng.
Bagamat isa lamang itong dahilan ang kanyang mga sinabi, talagang nilamon siya ng yelo dahil sa pininturahang bilangguan. Bukod pa rito, hindi lang ito ordinaryong minor na pinsala. Kung hindi niya ito aalagaan ng mabuti, magkakaroon ng mga natitirang epekto. Siyempre, hindi naniwala si Reggie sa kanyang kalokohan, ngunit dahil nasabi na ito ni Janfeng, hindi na niya nagawang magpumilit pa. Sumabay na lamang siya sa agos at sabihin, dahil hindi mo sinaktan si Linlin, magmumakmak na lang ako sa pagkakataong ito. Mag-isa ka na lang. Sumanghel si Janfeng at tumalikod ng walang anumang pasasalamat. Ang prioridad niya ngayon ay ang makahanap ng lugar para gumaling, at mas makabubuti kung makakakuha siya ng ilang gamot mula sa doktor. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang takbo ng mga bagay para sa kanya ngayon. Hindi lamang niya nabigong patayin ang mga tao ni Terence ayon sa plano, kundi nasugatan din siya dahil sa sarili niyang kapabayaan, at iyon ay si Linlin, isang bagong cultivator ng foundation stage. Wala talaga siyang lakas ng loob na makipagkita sa doktor. Mabuti na lang at nanalo siya sa lahat ng 3 round at nakapasok sa trial. Hindi na mahalaga kung unti-unti siyang gagaling mula ngayon. Nagpatuloy ang mga laban, at bagamat may iba pang kilalang tao tulad ni Terence sa mga sumunod na laban, hindi sila kasing panabik ng una dahil sa dami ng mga kalaban. Tutal, si Janfeng ay isang eksperto sa Golden Core Stage, habang si Linlin ay muntik ng magtagumpay sa pag-atake gamit ang lupa bilang bilangguan. Ito ay isang eksena na hindi lumitaw sa sinaunang alliance sa loob ng mga dekada. Kahit na medyo nakakabagot ito sa simula, isa pa rin itong bihira at klasikong showdown. Kung ikukumpara, hindi maiiwasan na ang iba pang mga tunggalian ng Great Circle ng Foundation Stage ay magiging mababaw kung ikukumpara. Kasama ang laban ni Terence, ang iba pang 3 laban sa Peak Foundation Stage ay pawang maligamgam. Ang mas interesante ay ang laban ni Yubi. Ang kasalukuyang record ni Yubi ay isang panalo at isang talo matapos matalo kay Terence sa huling round, at ang round na ito ang pinakamahalaga. Maganda sana kung mananalo siya, ngunit kung matatalo siya, kailangan niyang manalo sa parehong round para maging kwalipikado sa pagsubok. Kung hindi, matatanggal siya. Nagkataon naman na ang kanyang kalaban, ang Thunder Palace, ay nagkaroon din ng isang panalo at isang talo. Determinado rin silang manalo sa labanang ito. Kung makakalaban nila sina Janfeng o Terence, maaaring piliin nilang aminin ang pagkatalo ng maaga dahil wala silang laban sa alinman sa kanila. Mas mabuting itabi na lang nila ang kanilang lakas para sa susunod na labanan. Gayunpaman, dahil siya ang gumuhit kay Yubi, ibang-iba ito. Bagamat isa rin si Yubi sa pinakamalakas na disipulo sa Peak Foundation Stage, wala pa rin siyang kapantay kina Janfeng at Terence. Ang labanan sa ikalawang round sa pagitan niya at ni Terence ay patunay nito. 5,203. Sa kabilang banda, hindi naman inisip ng Thunder Palace na mahina sila. May pagkakataon silang manalo laban kay Yubi, lalo na matapos talunin ni Terence ang mga nalalagas na dahon sa ikalawang round. Hindi kalabisan sabihin na mayroon silang 60% na pagkakataong manalo. Tunay nga, sa mapagpasyang labanang ito, ginamit ni Yubi ang natatanging galaw ng mga nalalaglag na dahon sa taglagas. Sa ilalim ng hangering pumatay ng taglagas, ang kanyang buong katawan ay agad na naging hindi nakikita tulad ng dati. Haha, isang maliit na trick. Handa na ang Thunder Palace para dito. Sa sandaling nawala si Yubi, pinasa niya ang isang kutsilyo sa baywang nito, ginaya ang huling galaw ni Terence. Ang talim na ito ay hindi naghahanap ng lakas, kundi bilis lamang. Hanggat matagumpay nitong nahihiwa ang mga galaw ng Mingmen ni Yubi sa gilid ng kanyang baywang, walang duda na mananalo siya. Kahit medyo kinopya lang, masasabing isang ang napakatalino ng psikolohikal na atake ang kanyang tugon, at ang bentaha ay mabilis ang kanyang reaksyon at bilis, na madaling nakaagaw ng pansin ng mga tao. Gayunpaman, laking gulat niya nang hindi tumama ang kanyang talim ng kamay. Gumapang ito patawid, ngunit wala pa ring anumang bagay sa harap niya. Sa sumunod na sandali, isang itim na dahon ng bakal na kasing laki ng palad ang biglang bumangga sa kanyang likuran. Si Thunder Palace ay dating isang malaki at matipunong lalaki, ngunit matapos tamaan ng daong ito, siya ay agad na lumipad, direkta sa ibabaw ng ulo ng lahat at nahulog sa dagat. Sa ganitong paraan, natural na wala na siya sa laro. Isang bundok ng mga dahon. Kumaibot ang mga talukap ni Reggie.
Bagamat ang teknik na ito ay hindi kasing sikat ng mga nalalaglag na dahon sa taglagas, isa ito sa iilang makapangyarihang galaw sa pagpatay sa Spirit Leaf Sect. Ang kapangyarihan nito ay isa sa pinakamahusay sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Gayunpaman, napakakaunting tao sa Spirit Leaf Sect ang talagang nakapag-master ng teknik na ito, kaya mas mahirap para sa mga tagalabas na masaksihan ito. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ito ni Yubi sa publiko. Upang mapalipad ang matipunong lalaking ito mula sa Thunder Palace sa isang galaw lamang, ang kanyang malabundok na dahon ay tunay na karapat-dapat sa reputasyon nito. Naglakad si Yubi sa gilid at nagsimulang magnilay-nilay upang mabawi ang kanyang purong chi. Nagkatinginan ang lahat. Ang matapang na babaeng ito ay talagang hindi dapat palampasin. Mga nalalaglag na dahon sa taglagas at mga daong parang bundok. Maliban sa mga taong tulad ni Terence, wala nang iba pa ang makakayanan ito. Nagtuloy ng maayos ang ikatlong round ng kompetisyon. Dahil ang unang dalawang round ang naging pundasyon, malinaw na hindi gaanong mapanghamon ang ipinakitang performance ng mga kalahok sa round na ito. Madalas nilang gamitin ang kanilang mga baraha sa sandaling magsimula sila. Ang komprontasyon ay papasok sa white heat stage sa sandaling magsimula ito. Sa madaling salita, ang mananalo ay mapagpapasyahan sa 3 o 2 galaw. Sa ganitong paraan, makatipid sila ng mas maraming enerhiya para harapin ang ika-4 at ika-5 round ng kompetisyon. Di nagtagal, bumalik na naman sina Amara at ang iba pa, at ang kanilang mga pagganap ay kahanga-hanga gaya ng dati. Nanalo sina Amara, Chester, at ang iba pa sa lahat ng 3 laban, at maaga silang nakapasok sa kwalipikasyon, tulad ni Terence. Kung tungkol naman kina Jacob at sa iba pa, hindi sila nanalo sa lahat ng 3 laban, ngunit nakakuha sila ng 2 panalo at 1 talo. Mukhang maganda naman ang sitwasyon. Ang tanging exception ay si Aliyah, siya lang ang taong hindi maganda ang kinabukasan. Isa lang ang panalo at 2 talo niya sa 3 round, at ang tanging panalo niya ay noong unang round laban kay Brian. Ang dalawa pa ay madaling talo laban sa mga sinaunang disipulo ng Alliance, at hindi niya magamit ang mga counter moves na itinuro sa kanya ni Terence noon. Hindi maganda para sa kanya kung magpapatuloy ito. Aliyah, ikaw. Kahit si Terence ay walang magawa sa sitwasyong ito. Nakaisip na siya ng kontra-galaw para sa bawat sekta, at parang nagbibigay na lang ng sagot, ang kailangan lang nilang gawin ay isaulo ito. Pero hindi naman niya basta-basta kayang kunin ang pagsusulit ng mag-isa, di ba? Terence? Bro? Wala ba talaga akong silbi? Mapait na ngumiti si Aliyah. Kumalabog ang puso ni Terence, pinipilit pa rin ng dalaga ang ngumiti, ngunit namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinipilit lang niya ang kanyang makakaya na huwag itong patuluyang bumagsak. Hindi, sabi niya. Umiling si Terence, kinakabahan ang puso niya para kay Aliyah habang nagmumukha itong matapang. Medyo nang hinayang siya, dapat hinayaan niya itong manatili sa mundo ng mga ordinaryong tao at masiyahan sa buhay eskwela, pero agad niya itong napagdesisyonan na isama sa sinaunang lugar. Hindi ba't masyado siyang determinado? Mukhang ako lang ang makakatagal dito sa pagkakataong ito, malungkot na sabi ni Aliyah. Nang iminungkahi ni Terence na sumali silang lahat sa pagsusulit, siya ang pinakamaraming tumugon, ngunit tila wala siyang katiyakan dito. Huwag kang panghinaan ng loob, may pagkakataon ka pa. Pag-alo ni Terence. Terence? Bro? Hindi mo ako kailangang aliwin, alam ko ang sitwasyon ko. Imposibleng manalo ako sa susunod na 2 rounds, mapait na ngumiti si Aliyah. Maaari sana siyang umasa na mapalad siya, kung pinalad siyang makakuha ng sarili niyang mga kababayan sa susunod na 2 round, makakakuha siya ng garantisadong pwesto. Sayang naman at sina Amara at Chester, na nanalo sa lahat ng 3 round, ay maagang nakakuha ng pwesto, wala silang magagawa na maaaring makaapekto sa pagiging patas ng kompetisyon, kaya hindi na sila makakasali sa bunutan. Sina Jacob at ang iba pa na lang ang natitira na makakakuha ng sarili nilang mga kababayan. Hindi lang napakaliit ng tsansa, pero kahit gawin nila, hindi talaga magagawa ni Aliyah na hilingin kina Jacob at sa iba na maging mahinahon sa kanya. Tutal, kahit sila ay hindi rin magagarantiya ng pwesto sa pagsusulit. Nagkatinginan sina Amara at ang iba pa, gusto nila itong aliwin, ngunit hindi nila alam ang sasabihin. Alam nilang lahat na matigas ang ulo si Aliyah, at kung may mali silang masabi, maaaring magdulot ito ng masamang epekto sa kanya.
Walang imposible. Hindi mo basta-basta maaaring tingnan mga bagay-bagay mula sa isang pesimistikong pananaw. Nakakalungkot man na natalo ka ng 2 laro ng sunod-sunod, kung titingnan mo ito mula sa isang optimistikong pananaw, kailangan mo lang manalo ng 2 pang laro at magiging maayos ang lahat, hindi ba? Isa pa, hindi naman masyadong malala ang sitwasyong ito. Maaaring hindi mo kayang makahanap ng solusyon ng mag-isa, pero huwag mong kalimutan na kasama mo pa rin ako. Nakangiting sabi ni Terence. Terence? Bro? May plano ka ba? Nagliwanag ang mga mata ni Aliyah, pero umiling siya. Walang silbi yan. Lahat ng yan ay dahil sa akin. Tinuruan mo na ako ng lahat ng kontragalaw, pero hindi ko maiwasang kabahan kapag nakatayo ako sa gitna ng field. Kapag kinabahan ako, nakakalimutan ko ang lahat at hindi ko na magagamit ang kahit anong kontragalaw. Isa na lang akong basura. Hindi. Masyado ka pang bata at hindi ka pa marunong umangkop sa ganitong kapaligiran. Umiling si Terence at hinayla si Aliyah papunta sa isang maliit na bangkang kahoy sa dalampasigan. Humanda ka. Bibigyan kita ng espesyal na pagsasanay ng mag-isa sa susunod na 2 araw. 5,204. Individual na espesyal na pagsasanay. Espesyal na pagsasanay. Kumurap si Aliyah, nagulat. Bagamat huling minuto lang ang mga nakaraang kontra-atake, at 3 araw lang ang inabot nila para halos ma-master ito, ngayong nagaganap na ang trial competition, kahit na may 2 araw na libreng oras sa pagitan ng 2 round, sapat na lang ito para mabawi ang pisikal na lakas at tunay na chi, saan magkakaroon ng oras para sa individual na espesyal na pagsasanay. May oras pa, syempre may oras pa, dahil hindi naman ito bago. Isa lamang itong pagbabalik tanaw sa estilo ng kontra-galaw na itinuro ko sa iyo noon. Sinabihan ni Terence si Aliyah na sumakay na sa bangka, at bumalik sila sa isla ng sektang Chindian sa Hilaga. Review. May silbi ba ito? Hindi masyadong kumpiyansa si Aliyah, isa siyang taong hindi natatakot sa kahit ano, pero ang mga bagay tulad ng pagsusulit lang ang hindi niya magagawa. Para sa kanya, parang pagsusulit ang pagsusulit na ito, at mablanka ang isip niya pagkarating niya sa field. Kahit gaano pa niya katandaan kung anong mga galaw ang gagamitin niya para kontrahin ang mga ito, wala itong silbi. Huwag kang mag-alala, hindi lang ito basta simpleng pagsusuri. Ginawa ito para sa iyo. Mahiwagang ngumiti si Terence. Natagpuan na niya ang problema ngayon, at hindi na mahirap makahanap ng solusyon. Talaga. Ngayon lang nakabawi si Aliyah, hindi dahil may tiwala siya sa sarili niya, kundi kay Terence. Kung sinabi niya iyon, kailangan niyang gumawa ng paraan para malampasan niya ito. Sa kabilang panig, pinanood ng mga tao ang dalawa habang paalis, at hindi maiwasan ni Amara na mag-alala, magiging maayos ba si Aliyah? Huwag kang mag-alala, dahil personal na kikilos ang amo, tiyak na magiging maayos ang lahat. Kailangan na lang nating maghintay at makita, walang pag-aalinlangang sabi ni Chester. Nagngitian ang lahat, sinabi ni Terence na susubukan niya silang lahat, at hindi niya pababayaan si Aliyah. Hindi niya kailanman bibigwin ang sinuman, hindi noong nakaraan, at hindi rin sa hinaharap. Sa ika-4 na round ng mga pagsubok, dahil sina Janfeng, Terence, at ang iba pa ay nanalo sa lahat ng 3 round at maagang natanggal, at mayroon ding mga malubhang na sugatan at natanggal sa kompetisyon, ang bilang ng mga kalahok sa round na ito ay malinaw na mas kaunti. Halimbawa, ang grupo ng mga cultivator ng foundation stage ay mayroon lamang 5 tao sa round na ito. Noong nakaraang round ay mayroon silang 8 tao. Kung wala sina Janfeng at Terence, ang round na ito ay hindi na kasing kaakit-akit gaya ng dati. Sina Linlin at Yubi na lang ang 2 taong natitira. Ang una ay ang henyong disipulo na muntik nang gamitin ang painting para talunin ang isang Ores Core Stage Master, at ang pangalawa ay ang senior sister na unti-unting nagpapakita ng lakas ng Leaf Spirit Sect. Pareho rin silang magagandang babae, kaya bihira silang makita. Sayang at hindi nagkita ang 2 babae sa pagkakataong ito. Gayunpaman, laking gulat ng lahat, maging si Linlin o si Yubi, sila ang maituturing na nangungunang nilalang sa mga natitirang perpektong eksperto sa foundation stage. Sa huli, pareho silang natalo ng sabay.
Sa simula, ang dalawang disipulo ng foundation stage ay sumuko na sa kanilang kapalaran matapos malaman ang resulta ng draw. Kung tutuusin, ang lakas na ipinakita ng dalawang babae noon ay hindi dapat maliitin. Ang mga pangkalahatang eksperto na nasa parehong antas ay halos walang pagkakataong manalo laban sa kanila, kaya ang paniniwala lamang nilang dalawa ay matatalo sila at ibibigay ang kanilang buong makakaya sa huling laban. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na sila talaga mananalo. Hindi pa kasama ang iba pang nanunood ng resultang ito, maging sila mismo ay nahirapang paniwalaan. Pakiramdam nila ay nakuha nila ang tagumpay na ito nang walang bayad. Matagal bago sila nakareact at agad silang natuwa. Anong nangyayari? Nagkatinginan sina Amara at ang iba pa, sayang lang at wala roon si Terence, kung hindi ay maipapaliwanag niya sa kanila ang nangyari. Natatakot ako na masyado niyang naubos ang true chi sa unang 3 rounds. Nauubusan na siya ng pisikal na lakas. Tiningnan sila ni Reggie at nag-isip. Bukod sa tahimik na si Wooking, malamang siya lang ang ibang taong nakakaalam ng nangyayari, maliban kina Linlin at Yubi. Hindi naman mali ang sinabi niya. Malayo pa sa pagiging matatag ang lakas at kaharian ni Linlin dahil sa sunod-sunod niyang pag-angat sa nakaraang 2 round. Hindi pa kasama rito, ginamit niya ang matinding bersyon ng pagpipinte sa lupa bilang isang bilangguan, sa unang pagkakataon sa huling round laban kay Janfeng. Ito ay isang trump card killing move na kumukonsumo ng maraming true chi at pisikal na lakas. Noong panahong iyon, hindi siya gaanong nakaramdam ng pananabik, ngunit ngayon lamang niya lubusang napakita ang mga disbentaha. Kung nagawa niyang gamitin ang lupa bilang kulungan, halos walang dahilan para matalo siya sa nakaraang laban. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng tunay na enerhiya, mayroong isang napakalinaw na depekto ng gamitin niya ang galaw na ito, kaya naman ginawang tagumpay ng kanyang kalaban ang pagkatalo. Ganito rin ang nangyari kay Yubi. Mapa mga nalalaglag na dahon man sa taglagas o isang bundok na madahon, pareho silang malalakas na galaw na kumukonsumo ng maraming zinchi at pisikal na lakas. Bukod pa rito, sa bawat paggamit niya sa mga ito sa maikling panahon, ang konsumo ay mas malaki kaysa sa nakaraang pagkakataon. Bukod pa rito, ang lakas ng kanyang kalaban ay hindi mahina. Hindi mahirap intindihin kung bakit siya natalo sa huli. Matapos matalo sa labanan, ang dalawang babae ay parehong-pareho ang ipinakita. Hindi sila umimik at diretsong naglakad papunta sa isang bukas na espasyo sa gilid at nagsimulang magnilay-nilay upang mabawi ang kanilang tunay na chi. Mayroon na silang 2 panalo at 2 talo. Ang susunod na round ng kompetisyon ang direktang magtatakda ng kanilang gagawin, kaya kinailangan nilang samantalahin ang oras upang magpahinga at palakasin ang kanilang enerhiya, bilang paghahanda para sa huling labanang ito. Nagkataon lang, simula nang magkasunod na matalo sina Linlin at Yubi, tila isinumpa na ang ika-4 na round na ito ng kompetisyon. Sunod-sunod na lumalabas ang lahat ng hindi inaasahang resulta. Malinaw na sila ang may pinakamataas na kalamangan pagdating sa lakas, ngunit paulit-ulit silang nabibigo sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Hindi normal ang lahat. Hindi masyadong nagulat si Reggie dito. Bilang isang senior elder ng Green Cloud School sa Hilagang Isla, nakapag-host na siya ng hindi bababa sa 80 hanggang 100 laban ng lahat ng laki. Alam niya na sa kalagitnaan at huling bahagi ng kompetisyon, ang pisikal na lakas at tunay na chi ng isang tao ay lubos na mauubos, at ang isip ng isang tao ay hindi namamalayang magre-relax dahil sa pagkapagod. Sa makatuwid, ito ang panahon kung kailan malamang na mangyari ang mga aksidente. Hindi nakakagulat na napakaraming hindi inaasahang resulta. Pagkalipas ng isang araw, sa wakas ay pagkakataon na rin ng mga unang grupo sa foundation stage para sa ika-4 na round. Dahil sa iba't ibang dahilan, ang bilang ng mga kalahok na disipulo ay lubhang nabawasan, at ang pag-usad ng kompetisyon ay bumilis ng malaki. Ang unang round ay kailangan pa ng 2 buong araw para matapos, ngunit nang matapos ang ika-4 na round, wala pang isang araw mula nang matapos ang unang round. Kung hindi sinasadya ni Reggie na maglaan ng mas maraming oras para makapagpahinga at makapagpahinga ang lahat sa pagitan ng mga laban ng bawat grupo, mas umikli pa sana ang oras na ito. Tutal, hindi lang mas kaunti ang mga laban kaysa dati, kundi dahil sadyang binawasan ng lahat ang pagsisiyasat, mas nabawasan din ng malaki ang oras ng bawat laban.
Ito ay isang bagay na natural lamang. Hindi pa sila bumabalik. Dapat ba tayong humingi ng tulong para tawagan sila? Nagkatinginan sina Amara at ang iba pa. Natural lang, sina Terence at Aliyah ang tinutukoy niya. 5,205. Sinabi ni Terence na susanayin niya si Aliyah ng 2 araw, pero wala pang ang 2 araw, at oras na para sa draw. Kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon, madidiskwalipika sila. Pero natatakot akong huli na ang lahat. Nagkamali tayo ng kalkulasyon. Kumunat ang noo ni Brian. Dapat sana'y matagal na nilang napagtanto ito, pero masyado silang nagtiwala kay Terence at hindi sinasadyang naisip na nasa kalkulasyon lang ito ni Terence. Nakalimutan nila na ang tiyempo ay hindi nila kontrolado, at kahit si Terence ay hindi mahuhulaan na magiging sila na ang susunod na mangyayari. Kahit ano paman, hahanapin ko si boss at ang iba pa ngayon. Basta't hindi ako mabunot sa unang round, magiging maayos ang lahat. Sa tingin ko ay hindi naman ganoon kasama ang swerte ko, sabi ni Chester habang paalis. Gayunpaman, bago pa man siya makahakbang ng 2 hakbang, inanunsyo ni Reggie, ang unang laban sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, si Aliyah mula sa mundo ng mga mortal laban kay Mariano mula sa sekta ng Espada ng Niebe. Paano nangyari ito ng ganito? Muntik nang matamba si Chester sa lupa, at si Amara at ang iba pa ay mukhang nasasaktan, ano na ang dapat nilang gawin ngayon? Sa oras na ito, si Mariano ay naglakad na papunta sa gitna ng entablado na may mabangis na aura. Tiningnan niya sina Amara at ang iba pa ng may masamang ngiti. Isang himala ang kontra-atake ni Amara sa unang round, at tumama ito sa isang mahalagang punto, ngunit hindi naman ganoon kabigat. Kaya, nakabawi si Mariano sa ikalawang round at hindi na nabangga ang grupo ni Terence sa sumunod na 3 round. Sa lahat ng mga disipulo ng sinaunang alliance na nasa yugto ng pagkatatag ng foundation na dumating sa secular na mundo upang magsanay, ang lakas ni Mariano ay hindi lubos na first class. Gayunpaman, siya ay isang disipulo ng sekta ng Snowsword na matagumpay na nakakabisado sa puwersa ng Niebe. Hindi maaaring maliitin ang kanyang lakas. Kung hindi siya first class, mayroon ding second class. Hanggat hindi masyadong masama ang kanyang swerte, kaya niyang talunin ang karamihan sa kanyang mga kalaban gamit ang kanyang lakas. Gayunpaman, marahil dahil sa atake ni Amara, nakabawi na ang lakas ni Mariano, ngunit naapektuhan ang kanyang kondisyon. Ang sumunod na 2 round ay isang panalo at isang talo. Bagamat hindi siya direktang natalo, ang isa sa kanyang mga paa ay nasa gilid ng bangin, at walang paraan para makalabas. Nagkataon lang, kahit na sayang hindi si Amara, pagkakataon ko pa rin ito para makaganti. Hindi na ako makapaghintay na makuha ito. Tiningnan ni Mariano si Amara ng may awa. Hindi niya matanggap na matalo siya kay Amara sa unang round ng walang dahilan, at gusto niya itong makita muli sa susunod na mga round. Sa kasamaang palad, wala siyang pagkakataong gawin iyon, kaya si Aliyah na lang ang kaya niyang ipaglaban. Sinaman siya ng tingin ni Amara at ng iba pa, kung hindi lang dahil sa kompetisyon, naturuan sana nila ng magandang leksyon ang lalaking ito. Kung hindi lang siya pinagalitan ni Amara noong nakaraan, patay na sana siya ngayon, at ang lakas pa rin ng loob niyang magsalita ng may kapal. Kahit na sinabi niya iyon, kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya nag-aalala. Dahil sa ipinakita ni Aliyah sa mga nakaraang laban, naging malaking kapahamakan ito para sa kanya laban sa Mariano na ito, lalo na't galit ang lalaking iyon. Kung bibigyan lang talaga siya ng pagkakataon, hindi niya maisip ang kahihinatnan nito. Hindi niya hahayaang aminin ni Aliyah ang pagkatalo ng ganoon kadali. Nagsimula na ang kompetisyon. Maaari po bang pumasok ang 2 disipulo sa arena at pamwesto na kayo? Nakita ni Reggie na hindi papasok si Aliyah, at hindi niya maiwasang lumingon para madaliin ito. Hindi niya ito mahanap, madalas na niya itong nakakausap at ng iba nitong mga nakaraang buwan, at nakikilala pa rin niya ito. Nasaan si Aliyah? Sa normal na sitwasyon, hindi mahalaga kung sila man ang magtabla, lahat ng mga disipulo ay maghihintay lamang sa gilid. Kahit na manalo sila sa lahat ng 3 laban at magkaroon ng karapatang umalis, o matalo sa lahat ng 3 laban at matanggal, karamihan sa kanila ay mananatili lamang at manunood sa iba pang laban, maliban sa mga malubhang na sugatan.
Ito ang unang pagkakataon na ang isang taong tulad ni Aliyah ay nawala ng walang anumang pinsala. Ito. Nagkatinginan sina Amara at ang iba pa at mabilis na nagsabing, may gagawin siya, pero babalik din siya agad. Maghintay ka lang muna. Kung gayon. Sige. Tumango si Reggie. Kung ibang tao iyon, baka hindi ito gumana. Tutal, si Aliyah ay tao ni Terence. Siya ang kanyang lolo, kung tutusin. Kailangan niya itong bigyan ng kaunting mukha. Nang makita ito, sumanghel si Mariano sa hindi pagkasya, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Hindi siya isang big shot tulad ni Janfeng, isa lamang siyang maagang disipulo sa foundation stage. Paano niya nagawang maglakas loob na magpanggap sa harap ng isang Ores Core Stage martial uncle tulad ni Reggie? Kaya't ang tanging matiis niya ay ito. Nakahinga ng maluwag sina Amara at ang iba pa nang ipadala nila ang Chester para ipaalam kina Terence at Aliyah. Medyo malayo ang layo nito mula rito patungo sa pribadong isla ng sekta ng Qingyan, at kailangan nilang magsagwan, aabutin sila ng 2 oras ng insenso para makarating doon at makabalik. Kahit si Reggie ay ayaw itong patagilan ng nito katagal, at kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Lumipas ang panahon ng pag-aalay ng insenso, at ang iba pang mga sinaunang disipulo ng alyansa ay nagsimulang minipin. Kung ang isang taong kasing halaga ni Terence ang nagpahintay sa kanila ng ganito katagal, mauunawaan ito, ngunit isa lamang itong mahinang batang babae. Si Reggie ang hukom at ang kanilang tiyuhin guro, ngunit mayroon pa rin siyang kinikilingan sa kanya. Hindi ba't masyado siyang makasarili? Marshal Uncle Zin, ang tagal na nating naghintay. Kung hindi siya darating, kailangan pa ba nating maghintay ng ganito? Sa wakas ay napigilan ni Mariano ang sarili at nagtanong. Oo, ayon sa mga patakaran ng kompetisyon sa paglilitis, hanggat hindi ka sumipot sa oras, automatiko kang matatalo. Ang paghihintay na masunog ang insenso ay ang limitasyon na. Kung maghihintay ka pa, malalanta ang mga bulaklak. Sumangayon ang mga tao sa paligid niya. Ito. Tumingin si Reggie kay Amara at sa iba pa na naguguluhan. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya mula sa pananaw nito, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Kung ganoon nga, i-aanunsyo ko na nahuli na si Aliyah. Bago pa siya matapos magsalita, narinig ko ang boses ni Aliyah mula sa di kalayuan. Pasensya na kung nahuli ako. Ang galing naman. Nakahinga ng maluwag sina Amara at ang iba pa nang makita nilang magkasama sina Terence at Aliyah, maging si Reggie. Si Mariano lang ang medyo nadismaya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makabawi kay Aliyah, ngunit mas mahalaga ang pagsubok. Kung makakakuha siya ng libreng panalo ng hindi pinagpapawisan, nasa tugatog na siya para sa pinakamahalagang ika-5 round, at mas mataas ang tsansa niyang makapasa. Kung gayon, aalis na ako. Hindi na kasing kinakabahan si Aliyah gaya noong mga unang round, kumpiyansa siyang ngumiti at inabot ang kanyang kamay. Oo, good luck. Nag-high five si Terence sa kanya. Punong-puno ng enerhiya si Aliyah papunta sa larangan, nakita si Mariano na huminga ng malalim. Naisip niya sa sarili, manood ka lang, hindi ko kayo hihilahin pababa, hindi ko gagawin. 5,206. Isa lang siyang walang kwentang florera ng bulaklak. Saan nanggagaling ang kumpiyansa niya? Kumaibot ang mga labi ni Mariano sa paghamak. Simula nang matalo siya kay Amara, pinagtuunan niya ng pansin ang grupo ni Terence. Tutal, maaaring lahat sila ay magkalaban sa draw, at nakikita niya ang kanilang pagganap mula simula hanggang katapusan. Kung si Amara lang siguro ang tipo niya, medyo mag-aalala siya, pero ngayong si Aliyah na ang pinakamahina sa grupo, wala nang dapat ipag-alala. Magiging maayos ba si Aliyah? Nag-aalalang sabi ni Amara. Alam na alam niya ang lakas ni Mariano, isa itong foundation level fighter, at kung hindi niya lubos na mauunawaan ang mga kontra-galaw na itinuro sa kanya ni Terence, mahihirapan siyang harapin ito. Aliyah, siya. Sandaling tumigil si Terence at ngumiti, malakas naman talaga siya. Nagtinginan sina Amara at ang iba pa, mataas talaga ang pamantayan ni Terence, at ngayon lang nila ito narinig na sabihin ang ganoong bagay, kahit sa mga ganitong palabas. Para sabihin niyang napakalakas niya. Isa kaya siyang henyo.
Sa sandaling iyon, opisyal nang nagsimula ang laban, at laking gulat ng lahat nang hindi sinunod ni Aliyah ang mga taktika at kontra-galaw na itinuro sa kanila ni Terence, pinili niyang mauna sa pag-atake. Hindi lang lahat ang nagulat sa eksenang ito, kundi pati na rin si Mariano, na nasa gitna ng bukid, ay nagulat. Gayunpaman, agad siyang ngumiti, kung gusto mong mauna, kailangan mo ng lakas para gawin iyon, hindi ba? Kasabay ng isang malamig na tawa, iwinaksi niya ang kanyang signature weapon, ang Death Blade, sa kanya. Gayunpaman, umiwas si Aliyah sa gilid, at lumapit sa kanya gamit ang isang suntok. Nagulat si Mariano, binabangga ni Aliyah ang kanyang mga mingmen. Paano nangyari ito? Kung ito man ang pinakasikat na galaw ng sekta ng Espada ng Nyebe, katanggap-tanggap pa rin para sa isang tao na makahawak sa mga mingmen nito. Gayunpaman, ang galaw na ginagamit niya ngayon, ang walang bakas na nyebe sa lupa, ay isa lamang hindi pangkaraniwang galaw. Paano ito nahulaan ng babaeng ito? Hindi niya pwedeng sabihin na kusang reaksyon niya lang iyon, di ba? Nakakagulat ang bilis ng reaksyon niya. Isa pa, kaya bang pag-aralan ng mabuti ng isang ordinaryong tao ang mga galaw ng Snow Sword Sect? Kahit ang mga disipulo mismo ng Snow Sword Sect ay maaaring hindi agad-agad na maunawaan ang nakamamatay na punto ng bawat galaw, di ba? Mabuti na lang at walang gaanong butas ang walang bakas na nyebe gaya ng Snowkill, at kahit mabilis na binago ni Mariano ang kanyang mga galaw, hindi naman. Tinamaan pa rin niya ang kanyang kinaroroonan, ngunit madali itong naharangan ni Mariano. Hindi ba marunong maging flexible ang babaeng ito? Sandaling tumigil si Mariano, ngunit bago pa man siya makapag-react, sinundan ni Aliyah ng isa pang atake, mas mabilis kaysa dati. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya tumama sa target. Mabilis na hamarang muli si Mariano, ngunit bago pa man siya makahinto, ang ikatlong atake ni Aliyah ay sumugod sa kanya sa mas mabilis na bilis. Hindi rin ito tumama sa mga mingmen, at nagmukhang isang normal na bahagi lamang. Pumipili lang siya ng mga hindi mahahalagang upuan. Anong ginagawa ng babaeng ito? Medyo nalito si Mariano. Hindi normal ang bilis ng atake ni Aliyah, pero napakadaling harangin. Hindi naman ito nagbabanta. Nagawa na ito ni Amara dati, at kahit minamaliit ni Mariano si Aliyah, hindi niya hinayaang maglaho ang kanyang depensa sa biglaan at hindi inaasahang kombinasyong ito. Nagpasya siyang manatiling kalmado at matatag, at sinimulang ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos ng 7 o 8 galaw, pareho lang ang lahat, at nagsisimula na siyang mainipin. Nakita na niya ang kahinaan ni Aliyah, mahina naman ito, kung tutuusin, at lahat ng ginawa niya ay isang panloloko lamang. Gumaganti na sana si Mariano, ngunit bago pa man niya magawa iyon, nilalapitan na ni Aliyah ang kanyang vital sign. Sa sobrang takot niya ay muntik na siyang maihi sa kanyang pantalon, at mabilis na bumalik sa kanyang malapagong na poster. Ito ay. Tiningnan ni Amara ang eksenang ito, nalilito. Parang ginagamit ni Aliyah ang kontra-galaw ni Terence, pero hindi naman talaga ganoon. Bukod sa unang galaw at sa ngayon lang, ang iba pang mga galaw ay hindi para kontrahin ang sekta ng Espada ng Nyebe. Bukod sa sekta ng Snow Sword, ginagamit din ni Aliyah ang parehong counter-attack technique na ginamit niya laban sa iba pang sinaunang sekta. Boss, anong nangyayari? Mahinang tanong ni Brian, sa wakas ay naiintindihan na niya kung ano ang nangyayari. Nag-react din si Chester at ang iba pa, hindi nakakapagtaka na parang pamilyar ang mga galaw ni Aliyah. Lahat ng mga galaw na iyon ay mula sa mga sinaunang sekta, ngunit lahat sila ay magkakahalo. Tulad ng nakikita mo, ito ay isang halo-halong bersyon ng estilo ng kontra-atake ng sinaunang sekta, sabi ni Terence nang nakangiti. Imbento niya lang ito para kay Aliyah, dahil sa kanyang exam syndrome, tila mahihirapan siyang gumamit ng wastong kontra-atake tulad ng iba. Kaya niya ito naisip. Hindi na niya kailangang masyadong isipin iyon. Basta't maipapakita niya ang lahat ng magkahalong estilo ng kontra-atake sa kompetisyon, mas magiging madali na iyon. Pero gagana ba ito? Tanong ni Amara, nalilitong tanong. Tila medyo tinatakot nga ni Aliyah ang lalaki, pero hindi naman niya ito sinaktan. Malalampasan din siya nito sa kalaunan, at sayang lang ang chi at tibay ng loob, wala talagang pagkakataong manalo. Tama iyan.
Kung hindi tayo kasing lakas ng ating kalaban, madali para sa atin na ipakita ang ating mga kahinaan. Kailangan nating gumamit ng estratehiya sa pagtatanggol. Hindi ba't itinuro mo sa amin iyan, boss? Sabi ni Chester. Normal lang yan, pero tingnan mo ang ginagawa ni Aliyah. Mungkahi ni Terence. Napatingin ang lahat sa reaksyon ni Aliyah, at pagkaraan ng ilang sandali, natauhan si Brian. Mukhang sinasadya niyang bawasan ang lakas ng kanyang mga galaw para mapataas ang bilis ng kanyang mga atake. Para mas maging tumpak, wala siyang ibang magawa kundi bawasan ang lakas ng kanyang mga galaw. Tama iyan. Gaya ng kasabihan, walang bagay na hindi masisira, tanging bilis lamang ang hindi masisira. Ang salitang mabilis ay hindi lamang tumutukoy sa bilis ng paggalaw, kundi pati na rin sa bilis ng pag-atake. Kapag ang bilis ng pag-atake ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari nitong maging dahilan upang hindi makareact ang kalaban sa oras at makamit ang layunin ng pag-atake sa halip na pagdepensa. Kaya tinuruan ko siya ng isang bagong hanay ng mga pamamaraan ng pakikipaglaban, ang malapitang agarang pag-atake, paliwanag ni Terence nang nakangiti. Ito ay isang bagay na narinig niya mula sa isang tao sa Skyclass Island, ngunit dahil mayroon siyang malakas na kasanayan tulad ng 5 elementong pumapatay ng chi at paglibing sa kidlat, hindi niya kailangang paglaruan ang mga ito. Hindi niya inakalang magiging kapaki-pakinabang ito sa pagkakataong ito. 5,207. Malapitang agarang pag-atake. Nagulat ang lahat. Oo, ito ay isang estilo ng pakikipaglaban na isinasantabi ang lahat at hinahabol lamang ang matinding bilis ng galaw. Kapag nasangkot ka na ng isang eksperto, makakalimutan mo na ang tungkol sa normal na pag-atake. Dahil nasa kalagitnaan ka pa lang ng iyong galaw, nakagawa na ng ilang galaw ang kabilang panig, kaya ilong lang ang maaari mong pamunuan, sabi ni Terence. Wow! Parang ang lakas naman yan. Gulat na bulalas ng lahat, pero medyo nagalit sila. Boss, masyado kang may kinikilingan. Si Aliyah lang ang tinuruan mo ng napakalakas na bagay, pero hindi kami. Hehe, kung gusto mong matuto, pwede kitang turuan anumang oras. Pero, estilo lang ito ng pakikipaglaban, at hindi lahat ay angkop dito, sabi ni Terence habang nakatingin kay Aliyah. Wala siyang masyadong masabi tungkol sa iba, pero nakakagulat na mabilis ang babaeng ito. Tila ipinanganak siyang para sa agarang pagpalo. Nag-aaway pa rin ang dalawa, at gaya ng sinabi ni Terence, pinipigilan ni Aliyah si Mariano. Hindi mailabas ng kanyang Blade of Destruction ang buong lakas nito nang may lumapit sa kanya, at agad na sumugod si Aliyah ng malapitan. Kahit na nasa mga unang yugto pa lang ito, sapat na ito para magulat ang mga tao. Napaka-epektibo talaga ng malapitang labanan. Hindi man lang makahanap ng pagkakataong lumaban ang lalaking yun. Inaagawan na siya ni Aliyah ng ilong. Nagliwanag ang mga mata ni Chester. Gayunpaman, nakasimangot pa rin si Brian, tama ka, pero hindi pa naman talaga nagbabanta sa kanya si Aliyah. Malapit na siyang maubusan ng enerhiya, di ba? Basta't malapit ka lang, madaling magkusa. Ang disbentaha ay ang lakas ng bawat atake ay lubos na mababawasan, at ang pisikal na lakas at tunay na chi ay mabilis na mauubos. Hindi talaga ito angkop para sa isang matagalang labanan, komento ni Terence. Hindi ba ibig sabihin niyan ay nasa panganib si Aliyah? Nag-aalala, sabi ni Amara. Nagkakamali ka. Kahapon, bigla kong napagtanto na si Aliyah ay may napakalakas na espesyal na katangian. Siya ay lalong angkop para sa malapitang labanan. Malalaman mo kung patuloy kang manood, misteryosong ngumiti si Terence. Isang napakalakas na katangian. Sandaling tumigil ang lahat, nakatitig sa pagganap ni Aliyah. Wala silang nakitang kakaiba, ngunit unti-unting nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Matagal nang nagaganap ang laban, at sa bilis ni Aliyah, dapat ay hindi na niya kayang pigilan pa. Dapat ay bumagal na ang kanyang mga pag-atake ngayon, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Hindi siya bumabagal, at tila bumibilis ng bumibilis. Hindi lang iyon, mula sa mga galaw ni Mariano, tila lumalakas pa ang kanyang kapangyarihan. Bakit naman ako magtatanong? Hindi maiwasan ng lahat ang maguluhan. Habang lumalaban ka, lalo kang tumatapang. Mukhang may ganitong kakaibang pangangatawan si Aliyah, nakangiting paliwanag ni Terence.
Ang mga normal na tao ay nanghihina ng nanghihina kapag naubusan na ng enerhiya, ngunit may isang uri ng tao na maaaring maging mas malakas kaysa dati. Mukhang maliit at mahina si Aliyah, ngunit malakas ang kanyang katawan. Hindi nagkataon na dati siyang gangster, nasa buto na niya ito. Isang pangangatawan na kayang maglabas ng puwersa sa huling bahagi ng laro. Nagulat ang lahat. Habang sila ay nasa gulat pa rin, ang laban ay unti-unting nagiging puti. Ang mga atake ni Aliyah ay bumibilis at lumalakas, at si Mariano, na nasa depensang posisyon sa buong oras, ay nagsisimulang mawala ng focus. Sa maikling panahon, siya ay tinamaan ng 5 beses. Bagamat nahadlangan ng kanyang tunay na chi ang halos lahat ng kapangyarihan, labis siyang nasaktan. Ngayon ay medyo nasugatan na siya. Kahit hindi malala ang pinsala, naapektuhan nito ang kanyang paggalaw. Ito ang simula ng isang mabisyo na siklo. Sa hitsura nito, malapit nang lumabas ang mga resulta. Tumangaw si Reggie, nagulat. Malinaw na ang sitwasyon ngayon, ang hindi inaasahang pagganap ni Aliyah ang nagbigay sa kanya ng kalamangan, at kung hindi makakaisip si Mariano ng paraan para lumaban, malapit nang matapos ang laban. Alam na alam ni Mariano, bilang ang taong direktang sangkot, ang puntong ito. Sa kasamaang palad, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang malapitang agarang pag-atake. Sa isang iglap, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Sa harap ng isang mabilis na malapitang pag-atake, hindi niya magamit ang isang kumpletong galaw, lalo na ang kontra-atake. Ang matalo sa isang mahinang batang babae, paano nangyari sa akin ang ganito katanga at kalokohang bagay? Nang makitang napipilitin siyang mapunta sa isang desperadong sitwasyon, sa wakas ay handa na si Mariano na isugol ang lahat. Napaangat ang mga labi ni Terence sa eksenang ito. Ang agarang labanan ay isang napakalakas na paraan ng labanan, ngunit hindi ito matatalo. Hanggat pinili niya ang tamang estratehiya, kaya niya itong harapin. Para makayanan ang mabilis na pagtama sa malapitang distansya, kailangan gawin ang sumusunod na 2 punto. Ang una ay huwag hayaang makalapit ng madali ang kalaban. Ang pangalawa ay palawakin ang agwat sa lalong madaling panahon pagkatapos makalapit ang kalaban, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapalitan ng pinsala para sa pinsala. Gayunpaman, hindi napagtanto ni Mariano ang 2 puntong ito. Kahit na napagdesisyonan niyang gawin ang lahat sa oras na ito, huli na ang lahat. Kung walang sapat na pasensya at kakayahan, kung maaari lamang siyang umasa sa isang sandali ng impulso upang makalusot, ang agarang pag-atake sa malapitang distansya, na lubos na iginagalang sa Sky-class Island, ay magiging masyadong mahina. Hindi masyadong nag-isip si Mariano sa sandali ng kanyang kawalan ng pag-asa, at agad na ginamit ang kanyang estilo ng pagpatay sa nyebe. Simula nang matalo siya kay Amara sa unang round, alam na alam ng lahat ang kahinaan ng signature move na ito ng Snow Sword Sect. Kaya naman, kailangan niyang maging lubos na maingat sa bawat paggamit niya nito, kung hindi ay madali lang itong malabanan. Natigilan ang lahat, ang kailangan na lang gawin ni Aliyah ngayon ay sundan ng pag-atake sa kanyang lalamunan, at matatapos na ang laban. Hindi ito madaling gawin sa normal na sitwasyon, ngunit sa kanyang malapitan at agarang pag-atake, naging madali lang ito para sa kanya. Pero wala talagang pakialam si Aliyah, nagpatuloy lang siya sa pagtakbo ng sabay-sabay, inaatake ang bawat bahagi ng katawan nito, maliban sa lalamunan. Nakita ba talaga ito ng batang babaeng ito? Hindi natuwa si Mariano, bagkus ay nagulat. Ang kanyang desperadong galaw ay isa lamang ilusyon. Gusto lang niyang gamitin ang galaw na ito para akitin ang kanyang kalaban. Sa katunayan, wala siyang planong gamitin ang buong kapangyarihan ng Snowkill. Mula nang simulan niya itong gamitin, handa na siyang baguhin ang kanyang galaw. Hehe, dapat ko bang sabihin na ang katalinuhan ay maaaring magbalik sa dati sa katalinuhan ng isang tao, o dapat ko bang sabihin na ang mga hanggal ay mas gumagawa ng kalokohan? Hindi napigilan ni Terence ang matawa. Ang pang-aakit ni Mariano ay parang laro ng bata para sa kanya, maging si Amara at ang iba pa ay agad itong napansin. 5,208. Kung tungkol sa kung napansin ba ito ni Aliyah o hindi, hindi iyon sigurado, ngunit kahit na napansin niya, wala siyang pakialam, nakatuon siya sa pagkukusa sa agarang labanan.
Kahit na makaligtaan niya ang isang pambungad na bahagi, hindi niya masusundan ang ritmo maliban kung mayroon siyang lubos na kumpiyansa na patayin ang kalaban sa isang atake lamang. Ito ang unang tuntunin na binigyang diin ni Terence nang turuan niya ito tungkol sa agarang labanan. Bang! Bang! Sa sandaling iyon, ang sunod-sunod na pag-atake ni Aliyah ang nagpabagsak sa kanya sa lupa, ngunit hindi siya tumigil doon. Patuloy niya itong inatake, hindi man lang nagpakita ng awa. Nako! Ang brutal naman yan. Kumaibot ang mga mata ng lahat. Hanggat hindi siya umaamin ng pagkatalo o hihimatayin, hindi matatapos ang laban. Kahit na matambo siya, maaari pa rin niya itong habulin. Pero ito ay isang pagsubok kung saan karamihan sa mga tao ay titigil sa isang tiyak na punto, at bihirang makakita ng isang taong katulad ni Aliyah. Kahit si Terence at ang iba pa ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod, si Aliyah ay isang matigas na tao naman, kung tutuusin. Maya-maya, hindi na matiis ni Reggie na makitang bugbugin hanggang mamatay si Mariano. Lumapit siya at sinabing, sige, tapos na ang laban. Idinedeklara kung panalo si Aliyah, at si Mariano, 1-3 talo, ay natalo. Tapos na. Tumigil si Aliyah, mukhang gusto pa rin niya ng iba. Tama na. Mag-ipon ka ng lakas para sa susunod na round. Pinagpawisan si Terence habang tinitingnan ang gulo na kinasasangkutan ni Mariano, malas niya na may kalaban na tulad ni Aliyah. Sige, pero ang instant strike technique ni Terence bro na itinuro mo sa akin ay talagang kahanga-hanga. Pakiramdam ko ay nagliliyab ang buong katawan ko habang lumalaban ako, hindi ako makapagpigil. Nasa sabik na sabi ni Aliyah habang niyayakap ang braso ni Terence. Napangiti ang lahat nang marinig nila ito. Hindi dapat ito epekto ng biglaang pagtama sa malapitan, kundi dahil lamang sa kanyang espesyal na pangangatawan. Magandang simula para sa lahat ang tagumpay ni Aliyah, sina Brian, Jacob, at ang iba pa ay pumasa ayon sa inaasahan, na may tig-3 panalo at tig-1 talo. Dahil doon, 2 tao na lang ang natira sa ika-5 round, sina Aliyah at Linlin. Pero sa kasalukuyang kondisyon ni Aliyah, wala nang dapat ipag-alala pa sa susunod na round. Kahit papaano sa unang bahagi ng foundation stage, ang paglapit sa isang tao at paggamit ng mga agarang atake ay isang napakahirap na laban. Karamihan sa mga tao ay mabibigla, at kung walang gabay ng isang eksperto, walang makakapigil sa kanyang mga atake. Ngayon, ang medyo nag-aalala ay si Linlin. Bagamat napakalakas ng kanyang kasalukuyang lakas, hindi lamang siya mayroong pangangatawan na nakakabasag ng yelo, kundi nakabuo rin siya ng isang malakas na galaw na parang paghila ng lupa bilang isang bilangguan. Gayunpaman, kaka-rating pa lang niya sa yugto ng perpektong pagtatayo ng pundasyon, at kasabay nito, nahaharap siya sa dilema ng kakulangan ng pisikal na lakas at tunay na chi. Kung hindi siya makakabangon sa tamang panahon, maaaring maulit niya ang pagkakamali sa ika-4 na round, na magiging mahirap. Terence, bro, bakit hindi mo bigyan si Ate Linlin ng one-on-one special training? Magiging maayos din ang lahat kung ganoon, mungkahi ni Aliyah. Siya mismo ay isang buhay na halimbawa, at sa antas at pagpapasya ni Terence, walang duda na magiging epektibo ang individual na pagsasanay. Mabuti naman. Tumanggaw si Terence at humarap kay Linlin. Marami pa ring dapat pagbutihin, maging ito man ay sa pagguhit ng lupa bilang bilangguan o iba pang aspeto. Dapat ay may matututunan ka rito sa pamamagitan ng nakatarget na espesyal na pagsasanay. Ano sa palagay mo? Ito. Nagatubili sandali si Linlin bago umiling ng mariin. Kumakagat ako ng higit pa sa kaya mong nguyain. Sa ngayon, hindi ko pa nga nabubuo ng maayos ang lakas ko bilang isang perpektong tagapagtayo ng pundasyon, at hindi ko pa nasanay sa pagguhit ng lupa bilang isang bilangguan. Kaya, sa palagay ko ay dapat na iwanan na lang ang espesyal na pagsasanay para sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, gusto kong malampasan ito sa sarili kong pagsisikap. Sige, naniniwala ako sayo. Good luck. Marahang tinapik ni Terence ang balikat niya. Medyo mapanganib, pero natuwa siya. Parang katulad lang ng sinabi ni Linlin, ang kagatin ng higit pa sa kaya mong nguyain. Bihira niya itong mapagtanto. Sa ika-5 round ng kompetisyon, walang pumiling hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ng cultivation.
Tutal, ang mga natitira para sa round na ito ay ang mga disciple na nanalo ng 2 laban at natalo ng 2 laban. Sa oras na ito, walang lugar para sa anumang sorpresa. Sa halip na piliing homanin ang mga nasa mas mataas na antas ng cultivation, mas mainam na lumahok sa ika-5 round. Sa ganitong paraan, kahit papaano, mas mababa ang kahirapan, at mas malaki ang tsansa na makuha ang kwalipikasyon upang lumahok sa sinaunang pagsubok. 4 na perpektong cultivator na nasa foundation stage na lang ang natitira. Nang mailabas ni Reggie ang unang grupo, nagulat ang lahat. Agad na natuon ang kanilang mga tingin sa 2 tao sa gitna ng entablado, malamig na nakaharap kay Yubi. Oh! Mukhang naabutan ko ang isang magandang palabas. Tumawa si Janfeng nang may interes. Pagkatapos ng ilang araw na paggaling, gumaling na ang frostbite mula sa matinding pamamaraan ng pag-ukit sa kahoy ni Linlin. Gayunpaman, dahil dito, wala siya rito upang pangasiwaan ang labanan nitong mga nakaraang araw, kaya hindi niya partikular na tinarget ang grupo ni Terence. Kung hindi sana sila makakadaan ng maayos. Mabuti na lang at hindi siya binaygo ng resulta ng draw na ito. Gayunpaman, kinailangan niyang aminin na ang lakas ni Linlin ay talagang pambihira, lalo na ang kanyang galaw na ground prison. Ito ay lubhang nakakagulat, at magiging mahirap para sa mga ordinaryong eksperto na kapantay niya na makipaglaban sa kanya. Gayunpaman, si Yubi ay hindi ordinaryong tao. Bukod pa rito, mula sa nakaraang laban, makikita na ang kondisyon ni Linlin ay hindi itinuturing na maganda. Kaya naman, ang kanyang tsansa na manalo sa laban na ito laban kay Yubi ay hindi mataas. Kung kaya ni Yubi napatayin si Linlin ng ganoon lang, kahit na halos hindi ito kasiya siya para kay Janfeng, isa pa rin itong uri ng ginhawa. Sa sandaling ito, hindi lamang si Janfeng, kundi pati na rin ang iba pang mga tao ay nagpakita ng pananabik. Tutal, ito ay isang pambihirang labanan na magiging sentro ng atensyon. Parehong panig ang mainit na paksa ng talakayan, lalo na't ito ang huling labanan. Ano man ang maging resulta, ang isang panig ay tiyak na matatalo agad. Sino ang matatalo? Pakiusap, sabi niya. Nanguna si Linlin at yumuko kay Yubi. Pakiusap, sabi niya. Si Yubi naman ay nagpakita ng pag-anyaya sa paraang walang inaalala. Sa unang tingin, mukhang kalmado siya, ngunit sa kanyang puso, palihim siyang nagbabantay, binabalaan ang kanyang sarili na anuman ang mangyari, hindi niya maaaring hayaang gamitin ng kabilang panig ang lugar ng pagpipinta bilang bilangguan. Kahit si Janfeng, isang eksperto sa yugto ng Jeda noong unang panahon, ay muntik nang dumanas ng kapahamakan. Kung siya ang nakulong, matatapos na ang lahat. Pagkatapos nilang magbatian, biglang naging tensyonado ang kapaligiran. Hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas ang mga tao sa paligid, tahimik hinihintay ang opisyal na pagsisimula nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandaling komprontasyon, sa wakas ay nanguna na si Linlin. Pag-akyat niya sa entablado, buong lakas siyang lumabas, na para bang gagamitin niya ang pininturahang lupa bilang kulungan. 5,200. Gusto niya bang tapusin agad ang labanan? Nagulat si Yubi. Gayunpaman, hindi na siya nagulat dito. Dahil pagod na siya sa huling round, imposibleng tuluyan siyang makabawi kahit na matapos ang 2 araw na pahinga. Totoo ito lalo na kapag nakaharap niya ang isang malakas na kalaban. Ang tanging pagpipilian niya ay tapusin agad ang labanan. Sa totoo lang, hindi lang si Linlin ang nasa isip. Ganito rin ang iniisip ni Yubi. Pareho ang sitwasyon nila ni Linlin. Kung hindi niya maisip ang paraan para matapos agad ang labanan, mahirap sabihin kung paano uunlad ang sitwasyon sa hinaharap. Bang! Bang! Halos sabay silang sumipa palabas, pero hindi nila nahawakan ang isa't isa, dahil pareho nilang pinupuntirya ang pinakamatinding puntos ng isa't isa. Wala itong kinalaman sa mingmen ng bawat galaw, kundi isang estilo ng pakikipaglaban na parang buhay para sa buhay. Hindi napigilan ng lahat ang huminga ng malalim, at bawat isa sa kanila ay natulala. Kahit na ang resulta ng labanang ito ay direktang may kinalaman sa kwalipikasyon para makilahok sa mga sinaunang pagsubok, hindi pa rin naman kailangang gawin ang lahat, di ba? Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amara at ng iba pa, pati si Terence ay napataas ang kilay.
Mabuti na lang at hindi talaga ipinagpalit ng dalawa ang kanilang buhay para sa isa't isa, pareho silang umatras sa huling sandali. Nang makahinga ng maluwag ang lahat, agad na muling isinagawa ng dalawa ang parehong eksena. Biglang tumalon muli ang puso ng lahat. Nang maghiwalay muli ang dalawa ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Parang roller coaster ang lahat. Hindi ito maganda. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na magiging kabaligtaran ito ng ating estratehiya na tapusin agad ang labanan. Tumingin si Yubi kay Linlin, na muling sumugod sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Muli niyang ginamit ang paraan ng pagpapalit ng buhay para sa buhay upang pilitin itong umatras habang palihim na nakasimangot. Wala siyang ibang magawa kundi gawin ito. Dahil natatakot siya sa maalamat na pangangatawan na nakakabasag ng yelo, hindi siya nang ahas na harapin ang atake ni Linlin ng harapan. Kung hindi, kahit na mayroon siyang protection na tunay na chi, unti-unti itong maaapektuhan. Kapag nalimitahan na ang kanyang bilis, ang naghihintay sa kanya ay isang kulungan. Kaya naman, magagamit lamang niya ang paraang ito upang pilitin ang mga cold na umatras. Gayunpaman, unti-unti itong magiging isang labanan ng pisikal na lakas at tunay na enerhiya. Malapit nang mawala ng kontrol ang sitwasyon. Kung mananatiling pareho ang sitwasyon, maaaring hindi na siya makapagpigil at ito ay magiging isang tunay na pagkawasak. Nang makitang aatakihin na naman siya ni Linlin, binago ni Yubi ang kanyang estratehiya. Isang natuyot na dahon ang biglang nahulog mula sa kanyang palad at nawala ang kanyang buong katawan. Agad na binalot ng malungkot na kapaligiran ng taglagas ang buong eksena. Isang nalalaglag na dahon ang makapagpapaliwanag sa mundo ng taglagas. Isang magandang palabas ang paparating. Agad na gumaan ang loob ng lahat. Ayon sa mga nakagawian ni Yubi, ang mga nalalaglag na dahon sa taglagas ay susundan ng isang bundok ng mga dahon. Malapit nang matukoy ang mananalo. Hindi inaasahan, kasabay nito, isang nakakapangilabot na lamig ang bumalot sa buong lugar. Ang pinagmumula ng lamig na ito ay si Linlin. Ginuguhit ang lupa bilang isang bilangguan. Nagulat na naman ang lahat, at nagkatinginan sila. Pero hindi ko man lang makita ang figure ni Yubi. Kahit na ganoon, nagagamit pa rin niya ang teknik na ground imprisonment. Bukod pa rito, napakalawak ng sakop nito. Hindi ba't masyadong eksaherado? Kahit na isa itong patibong na inihanda para sa kanyang sarili. Talagang gagawin ni Linlin ang lahat sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti sa sitwasyon. Sa teorya, ang ground prison ay ginagamit lamang kapag nakalock ang target, ngunit sa mga espesyal na pagkakataon, maaari rin itong gamitin kay Linlin mismo ng ganito. Ang kanyang nakakabasag yelong konstitusyon ay nagpalakas sa epektong ito, at sapat na ito upang mapalawak ang saklaw ng ground prison ng ilang beses. Sa ganitong paraan, kahit si Linlin ay magkakaroon ng frostbites, ngunit hindi ito magiging kasing lala ng karaniwang tao. Walang nakakaintindi sa nangyayari, ngunit para sa kaligtasan, muling pinangunahan ni Reggie ang grupo pabalik sa medyo malayong lugar. Huminto lamang ang lahat ng malapit na sila sa baybayin, dahil sa takot na baka aksidente silang masaktan ng malamig na pintura sa lupa. Walang tao sa paligid ni Linlin. Walang kahit isang tao ang natagpuan sa loob ng 100 metrong radius. Gayunpaman, alam ng lahat na si Yubi ay tiyak na nagtatago sa bakanteng espasyong ito, naghihintay ng pagkakataong patayin siya sa isang atake. Pero, nasaan siya? Lahat, kasama na si Reggie, ay nagsisikap na mahanap ang figure ni Yubi. Gayunpaman, nakatakda itong maging walang silbi. Ginamit ito ni Yubi nang hindi bababa sa 3 beses sa unang 4 na round. Maliban kung magpakita siya, kahit ang isang maagang eksperto sa core stage ng Ores tulad ni Reggie ay hindi makakapit sa kanyang posisyon. Kung ganoon kadali itong makalusot, ang mga nalalaglag na dahon sa taglagas ay hindi magiging tatak ng Spirit Leaf Sect. Siyempre, si Terence lang ang exception. Ang mga nalalaglag na dahon sa taglagas ay maaaring makadaye sa isang maagang Golden Core Practitioner, ngunit masyadong peke ito para linlangin ang isang taong kasing level niya. Sa kasamaang palad, hindi si Terence si Linlin. Kung hindi matukoy ng iba ang lokasyon ni Yubi, hindi rin niya ito matutukoy. Kaya niya ginamit ang skill na ito sa sarili niya.
Kung hindi, hindi niya kailangang sumugal ng ganito. Napakalakas talaga ng malamig na ito. Palihim na kumunat ang noo ni Yubi habang pinapanood ang eksenang ito. Umasa nga siya sa mga nalalaglag na dahon para itago ang kanyang figure. Gayunpaman, tanging ang nakikita niya lang ay ang kanyang pagtatago. Malinaw niyang nararamdaman ang nakakapangilabot na lamig na iyon. Sa katunayan, dahil sa malungkot na balak ng taglagas, mas malinaw niya itong nararamdaman kaysa sa iba. Ang nakakapangilabot na lamig na ito ay talagang nakamamatay. Hindi naman ito kakaiba. Ang talagang ikinagulat ni Yubi ay ang lakas ng ground imprisonment ay tumaas ng husto sa loob lamang ng 3 maiikling galaw. Halos tuluyan itong binaligtad ang dati niyang paghuhusga. Noong labanan nina Linlin at Janfeng, siya, si Yubi, ay tiyak na isa sa mga taong nagbigay ng pinakamalaking atensyon. Kung tutuusin, silang dalawa ay malamang na maging makapangyarihang kaaway na haharapin niya sa hinaharap. Bilang nakatatandang sister na nangunguna sa grupo sa Leaf Spirit Sect, ang kasanayan sa pagmamasid ni Yubi ay talagang primera klase. Ito ang pangunahing kinakailangan para makasali sa Leaf Spirit Sect. Bagamat isang beses pa lang niya itong nakikita na niya na isa itong patibong. Napakalinaw ni Yubi na ito ay isang makapangyarihang galaw ng pagpatay na nangangailangan ng pagbabala ng mga galaw. Mas magiging malakas ito kung mas maraming pagbabala. Dahil nga sa paghatol na ito kaya naman lubos na determinado si Yubi na tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Hindi lamang niya maiiwasan ang panganib na labis na gamitin ang kanyang tunay na chi at pisikal na lakas, kundi mapipigilan din niya ang pinakakinatatakutang pamamaraan ng kanyang kalaban, na gumuhit ng isang kulungan sa lupa. Ito ay parang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kung hindi lang dahil sa katotohanan ang kanyang mga nalalaglag na dahon sa taglagas, ay nangangailangan din ng isang tiyak na tagal ng oras para makaipon ng enerhiya, tiyak na gagamitin ito ni Yubi sa unang sandali pa lamang. Siyempre, nasa loob pa rin ito ng isang katanggap-tanggap na saklaw kung 3 galaw lang ang palitan niya sa kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos lamang ng 3 galaw, ang kanyang ground locking spell ay umabot na sa ganitong antas ng lakas. Mas malakas pa ito kaysa noong nakikipaglaban siya kay Janfeng. Kung ganoon, maaari kayang mali ang dati niyang paghatol. Hindi maiwasang mag-iba ang kumpiyansa ni Yubi. Tutal, lahat ng kanyang mga haka-haka ay batay lamang sa pangibabaw. Sa totoo lang, hindi na madali para sa kanya na magkaroon ng ganoong conclusion matapos lamang itong maobserbahan ng isang beses. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya maintindihan ang prinsipyo ng pagguhit ng lupa bilang isang bilangguan. Ang pagkakaroon ng icebreak aura ang pundasyon ng pagguhit ng lupa bilang isang bilangguan. Upang makapag-iwan ng sapat na icebreak aura, natural na kinakailangan ang pagkakaroon ng sapat na galaw bilang isang pundasyon. Gayunpaman, kung ang target ay si Linlin mismo, na siyang pinagmumula ng icebreak aura, bakit pa kakailanganin ang anumang galaw bilang pundasyon? 5,210. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi nagpakita ng anumang kapintasan si Yubi. Sa isang iglap, inayos niya ang kanyang estratehiya at naghanda na gawin ang unang hakbang. Ang mga nalalaglag na dahon sa taglagas at ang mga nalalaglag na dahon na parang bundok ang pinakakaraniwan at pinakanakakatakot na combo attack. Ito rin ang orihinal na plano ni Yubi. Gayunpaman, tulad ng mga nalalaglag na dahon sa taglagas, ang mga nalalaglag na dahon na parang bundok ay nangangailangan din ng oras upang makaipon ng lakas. Alam ng lahat ang tungkol sa combo na ito, ngunit hindi pa rin sila makapag-ingat laban dito. Ito ay dahil walang nakakaalam kung saan at kailan manggagaling ang atake ng mga nalalaglag na dahon. Ang problema ngayon ay dahil sa nakakapangilabot na epekto ng pagpipinta ng bilangguan ng lupa, natuklasan ni Yubi na ang tunay na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagwawalang kilos. Kung magpapatuloy ito, hindi na niya magagamit muli ang isang dahon na parang bundok. Sa halip na umupo sa lupa at maghintay sa kamatayan, mas mabuting sumugal. Isang manipis na daong bakal ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa ibabaw ng ulo ni Linlin. Pagkatapos, bigla itong dumiin pababa na may walang kapantay na kapal at mar-angle na aura. Ang dahon ay parang bundok. Boom!
Ang bakal na dahon ay kasing laki lamang ng isang palad, ngunit may malinaw na marka ng dahon sa lupa na kalahati ng laki ng isang basketball court. Bukod pa rito, ang lalim ng UP ay kasing taas ng isang tao, na nakakagulat. Sigaw ni Amara at ng iba pa sa gulat, hindi ba't ibig sabihin noon ay madudurog si Linlin hanggang mamatay sa isang bundok ng mga dahon? Gayunpaman, nakahinga sila ng maluwag pagkaraan dahil nakalabas na si Linlin mula sa leaf seal. Bagamat halatang nasugatan siya, hindi naman dapat ito masyadong malala kung ibabatay sa kasalukuyang kalagayan niya. Gawa ba sa bakal ang lalaking ito? Hindi napigilan ng isa ang gulat na bulas. Naguluhan din ang iba. Nakita na nila mismo ang kapangyarihan ng isang bundok ng mga dahon. Isang eksperto mula sa malaking bilog ng foundation stage ang agad na nabigla. Kahit na mas malakas ang lakas ni Linlin kaysa sa isang ordinaryong eksperto mula sa malaking bilog ng foundation stage, hindi dapat siya makatalon matapos tamaan ng isang bundok ng mga dahon. Masyado itong eksaherado. Napasinghap si Janfeng nang marinig ito. Ang eksena ngayon ay maaaring hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao, ngunit siya, isang sinaunang eksperto sa Gold Core, ay nakita ito ng napakalinaw. Ang dahon na parang bundok ni Yubi ay tunay ng napakalakas. Ang isang ordinaryong eksperto sa Great Circle ng Foundation Stage ay magsusumikap na mamatay kung haharapin niya ito ng harapan. Ganito rin ang nangyari kay Linlin. Gayunpaman, hindi direktang tinanggap ni Linlin ang atake. Sa halip, bago pa man bumagsak ang malabundok na dahon, nakatapak na siya sa lupa at umatras. Sa halip na sabihing tinamaan siya ng malabundok na dahon, mas tumpak na sabihing halos lahat ng kapangyarihan nito ay nasipsip na ng lupa. Kaya naman bahagya lang ang kanyang natamo. Lihim na naramdaman ni Janfeng na sayang ito. Matagal na niyang inaabangan ang pagkamatay ni Linlin dahil sa bogbog ni Yubi, ngunit hindi niya inakalang makakatakas ito. Nakakatakot ito. Agad na kumabog ang puso ni Yubi. Ang mga nalalaglag na dahon sa taglagas at ang isang nahuhulog na bundok ay nakakonsumo na ng mahigit kalahati ng tunay na chi sa kanyang katawan. Mahigit kalahati ng kanyang mga chips ang kanyang itinaya. Kahit papaano, kailangan niyang saktan ng malubha ang kabilang panig para makontrol ang sitwasyon. Hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon. Isang kapintasan. Nagliwanag ang mga mata ni Linlin. Sumugod siya ng walang pag-aalinlangan at sinipa si Yubi. Kasabay ng isang malakas na putok, napalipad si Yubi. Sayang naman, umiling si Terence sa pangyayari. Sakto ang tiyempo ni Linlin. Ang panandaliang pag-agaw ng atensyon ni Yubi ay nagpakita ng maliit na puwang, ngunit naapektuhan si Linlin ng pagkakakulong ni Terence sa lupa at ang kanyang bilis ay mas mabagal kaysa dati, na nagbigay sa kanyang kalaban ng pagkakataong ipagtanggol. Kung hindi, malamang napagpasyahan na kung sino ang mananalo. Nakaramdam din si Linlin ng sayang, habang si Yubi ay hindi maiwasang lihim na isipin na siya ay mapalad. Kahit na ginamit na niya ang kanyang mga braso upang harangan ang kanyang dibdib bago pa man siya tamaan ng sipa ng kanyang kalaban, at ang kanyang tunay na chi na nagtatanggol ay napalakas din ng husto sa isang iglap, nakaranas pa rin siya ng matinding epekto. Sa partikular, isang manipis na patong ng puting hamog na nagyelo ang nabuo sa kanyang mga braso. Sa kasalukuyan niyang sitwasyon, habang tumatagal siya, mas lumalala ang epekto ng pagkakakulong sa lupa. Naapektuhan din nito ang dati niyang kapintasan. Matapos niyang matanggap ang malamig na sipa ng harapan, ang epekto ng pagyayelo ay lalong lumakas. Ang puting hamog na nagyelo ang simbolo. Sa sandaling ito, hindi niya maramdaman ang presensya ng kanyang dalawang braso, dahil ang mga ito ay ganap na nagyelo. Nakahinga ng maluwag si Linlin nang makita ito. Malapit na niya ibigay sa kanyang kalaban ang huling suntok. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi makayanan ang malakas na epekto ng pagyayelo ng pagkakakulong sa lupa. Kung magpapatuloy siya sa pagpapaliban, malamang na matulad siya sa kanyang kalaban. Aaminin ba natin ang pagkatalo? Biglang tumigil sa paggalaw si Linlin. Walang alitan sa pagitan niya at ni Yubi. Maliban na lang kung talagang kinakailangan, ayaw niyang gumamit ng masyadong puwersa. Kung hindi, hindi lang ito basta pagkatanggal sa kompetisyon. Hindi rin alam kung tuluyang gagaling si Yubi mula sa kanyang matinding pinsala.
Kung may anumang natitirang epekto mula rito, mas magiging mahirap ito sa hinaharap. Walang nakakaalam kung gaano kaitikot ang matrap sa isang bilangguan. Ang ganitong antas ng frostbite ay talagang hindi madaling magamot. Anong sinasabi mo? Gayunpaman, sumulyap si Yubi sa kanya. Biglang sumili ang isang bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Kakasimula pa lang ng laban, hindi ba? Habang nagsasalita siya, isang lantang dahon ang dahan-daang dumulas mula sa kanyang palad. Hindi maiwasan ang lahat na magtinginan. Sa puntong ito, gusto pa rin ni Yubi na umasa sa nalalaglag na dahon para baligtarin ang sitwasyon. Bagamat kapuri-puri ang kanyang pagtitiyaga, hindi ito masyadong makatotohanan, tama ba? Labis din ang pagtataka ni Linlin. Gayunpaman, napakabilis ng kanyang reaksyon. Sa kanyang pananaw, ginawa na niya ang lahat para bigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban na aminin ang pagkatalo. Dahil gusto ni Yubi na lumaban hanggang dulo, ang tanging magagawa niya ay matupad ang hiling nito. Walang ibang salita, agad na binigyan ni Lin ang kanyang kalaban ng huling suntok. Sa sandaling ito, ang dalawang braso ni Yubi ay namamanhid na dahil sa lamig. Kahit ang paggalaw ng pag-alis ng nalalantang dahon kanina ay tila napaka-clumsy, lalo na ang pag-atake pabalik. Gayunpaman, bago pa man siya matamaan ng malamig na atake, isang walang kapantay na makapangyarihang puwersa ng buhay ang biglang sumabog mula sa katawan ni Yubi. Para itong nagkatawang tao at ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang tumatagos na liwanag. Ang mga tuyong dahon. Naging berde na ba? Gulat na tiningnan ni Terence ang dahon na unti-unting nalalaga sa lupa. Isa itong berdeng bahagi, puno ng buhay. Ito ang pagpapanibago ng mga nalentang dahon. Sigaw ni Reggie sa gulat. Hindi nakakapagtaka na siya, ang martial uncle master na nangunguna sa koponan, ay labis na nagulat. Sa katunayan, hindi lang siya ang nag-iisa. Maging si Wooking ay halatang naantig sa eksenang ito. Ang pagpapabata ng mga nalalantang dahon ay isa sa ilang mga natatanging galaw ng Leaf Spirit Sect tulad ng mga nalalaglag na dahon sa taglagas. Gayunpaman, hindi ito kailanman isang bagay na kayang matutunan ng mga disipulo ng Foundation Establishment. Sa teorya, tanging mga eksperto sa Golden Core Stage lamang ang makakapag-master nito. Walang mag-aakala na si Yubi, na nasa Great Circle lamang ng Foundation Establishment, ay talagang nakapag-master ng galaw na ito. Sa itsura nito, kahit na ang lakas at potensyal ng babaeng ito ay hindi maihahambing sa mga nakakagulat na henyo tulad ni Linlin at Tianyong, hindi sila nalalayo. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang pagpapabata ng mga nalentang dahon ay nagpapahintulot sa naubos na pisikal na lakas at tunay na chi ng isang tao na mahimalang makabawi sa kanilang tugatog na kondisyon sa loob ng maikling panahon. Kasabay nito, maaari rin itong alisin ang karamihan sa mga pinsala. Kung hindi dahil sa nakakatakot na mga epekto nito, halos walang duda na isa itong banal na kasanayan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.